Ang masakit pa nun, syempre, nakikita nung anak mo na yung mga kasama niya dun sa room is kumakain, then siya hindi. Even kami mag-asawa, hindi kami kumakain dun sa So magandang buhay sa inyo mga ka-bless. Good morning or good evening kung anong oras mo man to pinapanood. Ako nga pala si Garyman TV. So for today's video, feeling ko babahagi ko sa inyo yung update ko kasi marami nagtatanong dun sa comment section about dun sa kalagayan ngayon ng anak ko ni Sofia. Pero bago tayo magsimula, kung hindi ka pa naka-follow sa page namin ay mag-follow ka na. At i-like na rin yung mga videos namin at malaking tulong na po at malaking bagay na po sa amin yan. So siguro umpisahan ko to sa pagpapasalamat. Salamat po sa lahat ng nanood at sa mga hindi pa nakakapanood yan, itag nyo na yung mga kaibigan nyo, i-share nyo. Salamat dun sa mga kumbaga nakarelate dun sa kwento, dun sa video na inedit namin. No? Yan. At salamat nga rin po pala sa lahat ng mga nag-share ng video, sa lahat ng mga nag-comment at nag-share din ng kanilang mga na-experience. So palakpakan natin ang ating mga sarili. Tayo ay naka 6.2 million views na. Salamat po sa lahat ng mga nanood. Dito sa video na to, pagpasensyahan nyo na yung paligid namin. Medyo maingay dito sa area namin. And then doon sa may kabila, may nagpa-practice ng lyre band. So dito sa video na to, sana masagot namin or masagot ko yung mga tanong ninyo doon sa comment section. And pumili nga rin pala ako ng specific question yung laging tinatanong sa akin. May mga nagpi-PM pa nga kung kamusta si Sofia, ano yung mga nangyari, ano yung mga symptoms. So number one question na lagi kong nababasa dun sa comment section. And guys, pasensya na kayo kasi napakahirap palang mag-reply sa 29,000 comments. As of now, 29,000 comments and meron tayong 328,000 reactions. Pan-checking here, meron tayong 28,600 na mga nag-share and a total of 6.2 million views na tayo. Mahirap mag-reply. So, pasensya na kayo kung di ko kayo ma-replyan lahat. Pero, tinatry ko naman, lalo na yung dun sa mga importanteng tanong, yung mga gusto nilang malaman. So, yung first question natin dito is, ano po ba yung naging sakit ng bata? So, ang nangyari kasi dito is, pan-checking dun sa medical certificate niya is, ruptured appendicitis. Nung ini-explain sa amin yun ng doctor, ng surgeon, ang explanation niya kasi is, pumutok na yung appendix sa loob, 3 to 4 days ago pa. Katulad nga nung narinig yun dun sa video, kumbaga hindi agad na detect. Actually, yung explanation pa nga sa amin is once in a million lang daw nangyayari. So hindi to nangyayari sa lahat ng mga bata. By chance, yun ang pinaka-specific word ng surgeon niya. By chance lang yung nangyayari. It so happen na merong poops na napunta doon na matagal na. Hindi naman agad na detect sa bata daw yun. And then, yung poops na yun is tumigas siya para siya naging bato. Na yun yung naging cause nung pagputok ng appendix. And then, yung infection naman is kumalat na dahil doon sa pagputok na yun. Good thing lang din kasi is yung pag-pop niya, kung let's say ito yung appendix natin, isang habang to, dito siya nag-pop sa gitna. Kaya pala napapansin namin noon is okay yung upper body niya, pero yung sa lower part, yung sa mga dumi niya, sa mga ihi niya is medyo madilaw. Yun pala yung mga infection na nasasama doon sa waist niya. Ang sabi ng surgeon sa amin, good thing daw yun kasi kung sakaling nag-pop siya dito sa mga side, kasi ang appendix kasi para siyang kikiam. Kung imagine nyo may kikiam dito kamay ko, nag-pop siya sa gitna. Kung sakaling nag-pop siya dito sa tabi, doon daw magkakaroon ng problema kasi yung infection is kakala talaga and then pataas. Sabi pa nga ng surgeon, baka possible, ewan ko gupitin yung sa bituka niya and then lilinisin. So magtatahi pa sila, mas matagal and mas prone daw yun sa infection. Ayun yung pinaka naging sakit niya na hindi agad na-detect doon sa first and second hospital. Ito yung second question natin. Sir Garyman, ano po yung naging sintomas? Actually, wala siya naging symptoms kasi based nga dun sa story dun sa beginning ng story na napakinggan nyo, pumasok pa siya ng Monday, ng maghapon. Wala malakas talaga. Kilala namin yung baby namin, talagang malakas siya. Makulit, malikot, bibo. Kumbaga, favorite niya ng teacher niya yan. Nagpe-play pa sila ng mga pinsan niya dun sa bahay after ng school, which is ang out nila is 10 a.m. ng umaga sa daycare. Very unusual talaga yun nangyari nung bandang hapon. Wala talaga kaming makitang
symptoms kung ano yung naging sakit niya. Hindi siya sakitin, kumbaga. And usual na nagiging sakit niya is ubo, sipon, lagnat. Pero ano na yun yung normal na sa bata yung ganung mga age niya from 1 to 4. Pero yun nga, yung sabi nung asawa ko yan kay Aling Sara, sabi niya, pansin niya is constipated yung bata noon pa, nung baby pa siya. Feeling namin yun yung naging cause kasi nahirapan din siya magpupunon and kailangan pa yung suppository. So yun lang talaga. Kaya nung nagulat kami nung yun nga, yung sa tanghali na, talagang simpleng lagnat lang. And then nagbago yung istorya nung mga bandang gabi na. So ang usual kasi sa bata, may oras kasi yan si Sofia. Siguro sabihin natin pagkagising namin ng pagka-siesta, 4 PM to 6. Nangungulit na yan sa mga lola niya, sa mga lolo niya. Ang napansin namin nung gabi na yon, tahimik siya, which is very unusual kasi malakas siya kahit may mga tipong lagnat siya, ubo, malakas siya. Kaya nagtataka kami bakit instead na malikot siya, tahimik lang siya. Tapos biglang natulog, hindi niya ginagawa yun sa daily routine namin. Hindi niya ginagawa yun. Nung bandang gabi na nag-sleep na kami, siguro mga 11 PM, doon na kami nagpuyat kasi nagsusuka na siya, tumaas yung lagnat niya, nag-40 pa nga yata yun. Then yung asawa ko, si Aling Sara, nag-search na siya sa Google yung about sa mga symptoms na yun. And majority dun sa na-search niya is appendix. Sabi ko naman, hindi pa ako naniniwala nung una kasi hindi normal 4 years old, then healthy yung bata. Kaya nalaman namin na once in a million lang talaga yung chance nun. So yun, kung itatanong nyo yun sa symptoms, wala talaga kaming masabi. Kaya nga ang hirap sa part namin kasi mahirap magkasakit ang bata nang hindi mo alam kung ano yung sakit niya. Unlike dun sa may mga findings na alam nyo kung ano yung dinidil nyo, alam nyo kung ano yung hinaharap nyong problema. Unlike sa amin, talagang na-off guard kami. Hindi kami nakapaghanda. Wala talaga. Walang kahit ano. So yung number 3 natin, ang question natin dito is about sa hospital, sa first hospital na pinuntahan namin. Well, bigyan ko lang kayo ng brief background dun sa hospital dito sa amin. Yung Doña Marta na sinabi namin is yun yung public hospital. And then nandun yung kamag-anak namin doktor, nandun din yung sa pedya, mag-asawa yun. So yung tita namin pedya, siya talaga yung nag-aalaga dun sa baby namin, sa mga anak namin. So kumbaga may proper guidance kami kung ano yung mga vitamins na iti-take nila. Kaya dun sa records niya, wala kaming inaasahang magkakaroon siya ng sakit na ganun. And then yung sa tito ko naman, siya yung duty nung araw na yun na pina-check up namin siya, which is yung kinabukasan kasi from 11 PM nung the whole day, hinintay lang namin mag-umaga and then pumunta kami ng emergency room kasi, well actually hindi na emergency room kasi check up lang siya kasi malakas talaga yung baby, malakas talaga si Sofia. Ang sabi nung tito ko, may 2 options ako, pwede namin confine, pwede niyang resetahan lang ng gamot. Sabi ko, sa lahat na nakita ko way back dun sa mga nangyari sa kanya, which is very unusual kasi yun nga, hindi namin nararanasan yun. Nag-decide ako na pa-confine para mag-conduct sila ng mga laboratory, mga test. Then, yun nga, to make the long story short, na-confine siya. Doon nahirapan sila tito kasi hindi nila kagad ma-detect kasi iba yung symptoms dun sa normal na appendix nga. Aminado naman yung surgeon na nag-opera sa kanya, talagang mahihirapan daw kung hindi ka specialist doon sa field na ganon. Siyempre, mga doktor may kanya-kanyang specialty yan. So, isa pang naging cost, mga kabless, kaya kami napunta doon sa second hospital is, in-endorse niya rin yun dun sa asawa niya, which is ang specialty naman is pedya para sa bata talaga. Ang naging problema lang doon, nahirapan si tita kasi pina-x-ray lang dito kasi sa Atimonan, dito sa area namin. Limited lang yung mga equipment, hindi katulad ng mga, alam niyo yun, sa mga high-end na hospital, lalo na sa mga Manila, kahit public yan, may mga gamit yan sila. Dito kasi, kung hindi nila magagawa kasi nga walang gamit, i-endorse nila yan, papipiliin kayo kung public or private hospital, which is sa Lucena City na yun, capital dito sa Quezon. Nandun yung mga magagandang hospital. Baga wala naman kaming pera, kaya pinili namin yung QMC. Ang nagawa lang dito sa Atimonan, or dito sa area namin is X-ray, and yung X-ray dito medyo hindi rin ganun kaganda. Kumbaga, yung equipment talaga yung nagiging problema namin dito. Dun sa findings ng doctor, nahihirapan siya mag-detect, nahihirapan siya mag-decide kung appendix ba talaga yun. Kasi yung appendix niya is nakatago siya dun sa part ng singi, dun sa medyo lower part. Kaya nahihirapan siya mag-decide kung appendix ba yun o hindi. So, medyo may pagbabago or may movement dun sa appendix niya. Hindi siya dun sa normal area nakikita. Medyo, siguro, nag-move. Yun, siguro, nagalaw siya or ano. Time na yun, may seminar pa, importanteng seminar na atinan yung tita namin. And then, sabi
sabi niya, may mga magagaling akong kakilalang doktor, pwede ko kayong i-endorse doon. Pero pumili kayo ng hospital ninyo kung saan nyo gustong magpa-transfer. Wala naman kaming pera, edi public. Ang kagandahan lang sa public kasi dito sa amin, may programa yung governor namin na talagang ang balance mo pagka nasa public is nasisiro talaga. So yun yung kagandahan when it comes to billing. So pinili namin yung QMC para at least hindi nga namin sure kung ano talaga yung nagiging problema namin. Hindi pa rin namin alam, kahit yung mga doctor hindi pa alam kung ano yung nagiging problema. So nagpa-transfer kami sa QMC. Okay naman sana. Actually hinahedsapan din kami na standby muna. Okay lang naman sa amin yun. Siyempre maraming city kasi yun. Hindi lang naman kami ang patient na kinikater niya. Buong Quezon yun. Mas malalayo pa kaysa sa amin. So nung na-admit kami, okay naman. Okay naman yung first doctor. Kasi taga dito sa amin, nakilala niya ako. Nakilala niya rin si Tito. Kaya sabi ko, ay, good thing kasi may kabatak, ganon. May tropa, may kabaro. Nung una, hindi talaga kami pinapansin kasi, syempre, sobrang daming patient. Yun naman ay, yun naman para sa akin is normal. Though, emergency yun, sa emergency room nga, may mga iba-ibang senaryo na nangyayari. May mga nire-revive na sila. And then, dumating yung isang doctor, sa pedya din siya, medyo mataba. Yan, shoutout nga pala kay Dr. Henrik Lim. Yan, kababata ako. Sa mga nagtatanong nga po pala, yes po, kami po ay Seventh-day Adventist dito sa Southern Quezon 1. So, yun, ang kagandahan lang, sabi nung doctor kasi, kababayan natin, natimonanin din yan. Tiningnan yung chart, tiningnan yung record namin, nakita niya yung last name ko, tinanong niya kung kaano-ano mo yung doctor na galing sa Atimona. Sabi ko, tito ko, kilala niya rin yun, kasi nga isang church lang kami. Mga naka-face mask kami nun. Then tinanong niya, sino ka ba? Sabi niya sa akin. And then, iba na rin kasi itsura ko ngayon, guys. Mataba na rin ako medyo noon, way back, mapayat pa. So, hindi kami nagkakilala kagad. So, pagtanggal ko ng face mask, nagtanggal siya ng face mask. Ang nakakatuwa, dun din ako naluhanan sa part na yun na niyakap niya ako kasi yun niya yung doctor na kababata ko pala. High school pa lang kami nung di na kami nagkita. Na siya? Doctor na, licensed doctor niya. And then sa pedya pa siya assign or dun yung specialist niya. Yun niya, tulad dun sa kwento na yung dating mga nurse na halos hindi kami pinapansin. Ang naging tema, parang VIP kami. So, masaya ako kasi doon pa lang sa emergency room, kumbaga, naasikaso kami ng maayos. Siguro sa kwento ng QMC, yun lang yung para sa akin, pinakamaayos na kwento. Doon sa part na kakilala kami ulit nung kababata ko na inassist kami ng mga nurse. Hindi naman kami pwede mag-stay doon sa emergency room lang. Kailangan matransfer kami doon sa ward. Yun nga, ang problema lang doon sa ward, yun na, wala ng doctor after niya. Kasi yung kababata ko na yun, nagsabi na siya sa akin na i-endorse na lang kita kasi 72 hours na akong gising. So, straight duty siya noon. Natutuwa nga ako kasi nabigyan niya pa kami ng oras para puntahan, para kamustahin lalo na yung kalagayan niya. Doon na nag-conduct ng mga x-ray. Yun, inulit doon yung x-ray, yung CT scan, yung ultrasound. Nakita ko noon, may copy na yung mga doctor, may soft copy na kasi nagpinicturean nila yung result. Tinawagan na nung mga kababata ko yung mga doctor kasi alam niya na yung gagawin kasi hindi na daw normal. Kaya alam niya na possible talagang operahan. So sa akin naman, kung operahan ay operahan na. Yun yung as a father's instinct kasi. Ba't pinapatagal pa? Ba't pinoprolong pa, 'di ba? So kung kaya niyo operahan niyo na. Kasi even dun sa skin niya, i-touch mo lang siyang gano'n sa yung part ng tiyan niya, sobrang humihiyaw na talaga siya, sumisigaw na siya. So yun, nakausap ko rin yung surgeon doon na possible operahan. So sabi ko operahan, pero wala pa rin silang sinasabing appendix pala yun. And then nung after na dun sa ER, napunta na sa ward, doon na kami na pending ng matagal. So yun nga, imagine guys, apat yung swero niya na hindi ko naman alam kung sabay-sabay yun, pero kasi isa lang yung nakaturok dito. Pero kasi yun na lang yung nagsusupply sa kanya kasi dito pa lang sa first hospital, no intake na, meaning hindi pwedeng uminom, hindi pwedeng kumain. So medyo dinadaya na nga lang namin minsan kahit dampi-dampi lang sa tubig ng yung bulak na may tubig, dampian namin yung labi, at least marilib lang siya kahit konti lang sana. So yun lang yung nagagawa namin. And then ang masakit pa nun, syempre nakikita nung anak mo na yung mga kasama niya dun sa room is kumakain, then siya hindi. Even kami mag-asawa, hindi kami kumakain dun sa sorry guys kasi
Yan, kung mapapansin nyo dun sa video kasi, November ko na yan na-upload. Nangyari September, halos isang buwan. Ang difference, ang pagitan kasi, the time na ina-edit ko kasi yan, parang, bumabalik lagi. Bumabalik sa akin yung mga nangyari na, actually challenge yun, para sa akin. Kasi, ang question ko lang naman dyan is, ano ba yung matututunan ng bata? Bata yun 4 years old. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi yun, yung nangyaring yun is hindi para sa kanya. Para sa akin, sa amin, mag-asawa siguro. Kasi matagal din ako nawala sa church namin. Siguro, nangangalabit na yung Panginoon natin na, balik ka na. Masyado ka nang nakagawa ng mga mundong bagay. Hindi, tama na yun. Focus ka naman dun sa family mo. Siguro yun, ang good thing lang kasi, yung mga kasama niya sa kwarto, instead na kumain sila na nakaharap kay Sophia, tumatalikod sila. Kasi ayaw din nilang makita na kumakain sila, hindi yung anak ko, gutom na. So alam nila yung nangyayari. Shoutout nga pala dun sa sa mga patient na nakasama namin dun sa room. 7 kami nun. 7 kami na naka-confine. Yung may mga patient kami. Yun nga pala, siguro concern ko lang sa QMC, pakiayos din siguro yung mga guardian nyo dyan. I mean, public naman kayo Hindi naman kayo private, mas okay pa nga sa private kasi kahit ilang bantay okay lang. Maayos naman yung area namin. So hindi ganun ka sikip. Bagaman ang mga guard may mga protocol pa rin or orders yan na sinusunod. Naiintindihan naman namin yan. Pero sana tumatak din sa isip niyo yung salitang consideration. Isipin niyo pinapalabas niyo ako dun sa room na yon at ang gusto niyo maiwan lang yung asawa ko. Hindi na nga kaya nung asawa ko mag-isa kasi hindi mo pwedeng iwan yung patient namin. Tapos pinipilit nyong palabasin. So sino na lang yung lalabas para bumili ng iiwan namin yung patient namin? Ganun ba yun? Iiwan namin yung patient namin para bumili lang ng gamot or bumili ng mga pagkain namin. Ang rasyon naman para sa patient lang yan. So a little consideration lang siguro. Malaking bagay talaga yung naitulong nung kababata akong doktor kasi pumayag siya na dalawa kami dun sa ward. Kaya nga nagtataka yung ibang mga patient, bakit dalawa kami nung asawa ko na nandun sa isang pasyente lang. Dapat kasi ang normal is lalabas sila. Ako, hindi ako nagpakita ng kahinaan sa mag-asawa ko, sa mag-ina ko. Ang pakiramdam ko nun, talaga. Mabigat na kasi ang hirap. Kumbaga, first time kong ma-encounter yung ganong sitwasyon. Kasi kung away-away, normal na pisikalan lang yan. Go lang. Kaya ko yan. Pero, iba kasi yung pakiramdam ng yung anak mo na yung nandun sa sitwasyon. Ginagawa ko, pumupunta ako sa CR. Kaya napapansin ng asawa ko, labas ako ng labas. Kasi hindi ako makatagal dun sa room. Kumbaga, humihingi na ng saklolo yung anak mo Ang hirap. Kaya yung iyak ko nun, lumalabas ako ng hospital. Pumupunta ako sa CR. Doon ako nagmumukmuk ako doon. Iyak ako doon. Yun nga, kaya sabi ko, yung video na napanood nyo, sobrang tagal niyang na-upload kasi sobrang tagal ko siya natapos, isang buwan ko yung inedit kasi hindi ko siya kayang i-edit katulad ng mga normal vlogs ko like sa mga motovlogging, sa mga charity rides namin, yung application ko sa Joyride. Madali lang yun madali ko lang i-edit yun, alam ng utak ko kung paano ko gagawin yun Pero yung ganong tema kasi, yung about dun sa concept dun sa video na ginawa ko sa anak ko is medyo mahirap kasi every time na pupunta ako dun sa computer ko, i-gather ko syempre lahat yung mga resources ko, yung mga video na capture namin. Actually, yun nga, shoutout din pala kay sa mama ko, kay Ate Jing. Yan, sa may-ari ng Highway City dito sa amin. Marami siyang na video, kaya marami kayong napapanood ngayon. Hindi ko na yun alam, hindi na ako nakapag-video nun. Sa kanya halos lahat yung video na pinapanood nyo ngayon. So, para sa akin, ang bigat. Kahit alam ko magaling na yung anak ko nung time na ine-edit ko to, bumabalik sa akin. Hindi ko alam kung nagagalit ba ako o masaya ako kasi, or may natutunan ako. Hindi ko alam. Kasi, nung time na yun talagang,
Hindi ko alam yung sagot eh. Ine-edit ko lang siya kasi for documentary lang sana and then awareness para dun sa mga magulang na makakaranas ng gano'n na sana ma-inspire din kayo na kayong susuko pag dumating dun sa part na gano'n. And then shoutout nga pala kay Tito Jess. Yan ka. Actually ako sa mga nakakapanood nito na member na legit member ng Sniper 155 Club of the Philippines under President or National President Sir Wes. Shoutout nga pala sa inyo. Aspirant nyo po ako from Quezon team. Ang tumulong sa akin dyan sa QMC is si Tito Jess Rosales. Jessie Rosales, kung hindi ako nagkakamali. So Tito Jess, maraming salamat sa iyo sa pag-assist mo sa amin sa pagdalaw nung time na yon. Si Tito Jess kasi medyo na siya old machine na. So, doon ko na feel na may mga kasama kami, may mga tumulong sa amin. Gusto ko rin sigurong pasalamatan si Ma'am Ira Del Mundo from General Luna, Quezon. Si Ma'am Ira kasi nakasama ko yan sa mga endurance like yung Tagultol, endurance. And then, yung first yan ay endurance challenge na ginanap sa Lopez, Quezon. Nakasama ko yan noon. Then yun nga sa pagbabalikan niyo yung mga vlogs ko sa mga endurance, nandun siya. So hindi kami totally ganun ka-close, parang common friend, magkakilala kami, pero out of nowhere nagpadala siya ng tulong. Yun yung time nagipit kami sa pera, lalo sa pera. Hindi naman pwedeng kahit public wala kang dalang pera, hindi pwedeng ganun kasi siyempre bibili ka ng may time na bibili ka ng pagkain yung mag-asawa. Maraming tulong. And then sa best friend ko pala kay Claudine at sa kay Jeff, maraming salamat din sa mga piece of advice ninyo. Kasi itong mga taong ito yung mga tao na nagkaroon din ng may mga bad experience sila dun sa hospital. So, kumbaga nahahaga sila na na wala nga nag-rounds. Ang lagi na lang comment ng mga nurse, magra-rounds po, papunta na po si Doc. Siguro ito yung part ng kwento na nakakainis talaga kasi dumating kami sa point na, kasi yung mga kapatid ko, yung dalawang kapatid ko is nurse na yon, lalo na yung ate ko. Dumating na sa punto na tinatawagan ko na sila kasi yung swero ng bata, nag-i-stop kasi. Wala na nga kinakain, wala pang iniinom. So wala nang source of energy, nandun na lang sa swero, yun na lang yung kailangan, yun ang pinaka-importante. Pag nagtigil yun, ang alam ko kasi may seconds lang yun, yung pag-drop, kailangan, kumbaga, consistent yung pagbata kasi, syempre, anak mo yun yun na lang yung pinaka-food niya. Ang nangyayari, syempre, pag nag-stop, pupunta na naman ako sa nurse station, tapos yung nurse, babalik na naman doon, adjust yung sa swero kasi may adjustan yan, diba? And then, pag nangyari na naman, babalik na naman ako doon. Ramdam ko yung mga nurse dyan sa QMC, ramdam ko na nakukulitan kayo, lalo na dyan sa Pedia Ward. Kilala ko pa rin kayo hanggang ngayon, hindi ko kayo kinalimutan. Pero hindi ako galit sa inyo, pero sana kung mga newly grad lang kayo, kung kaka-RN nyo lang, kung mayaman kayo, huwag kayo dyan magtrabaho. Kung experience lang din naman yung hinahanap ninyo, huwag kayo dyan. Kasi ang mga pasyente dyan, mga common, mga normal na tao, yun yung mga ordinaryong tao, mahihirap in short. Kailangan ng assistance ninyo, pero susungitan nyo pa, ipaparamdam nyo pa na talagang mahirap na nga kami, ganun pa yung mararamdaman namin sa inyo. Pero may isa dyang nurse na talagang bukod tangi, siya yung nagbabalik-balik sa amin, siya yung pumupunta sa amin talaga. Hanggang ngayon, kilala pa rin kita. Nung kinuwento ko yun dun sa kaibigan kong doktor, kay Dr. Lim, kay Dr. Henry, yun pala yung nurse na inassign niya talaga para sa amin. Kahit pa-out na siya, or bago pa lang siya mag-i-in, pumupunta na siya sa amin, chinecheck na niya yung baby, yung sitwasyon namin. Dun sa nurse na nag-delay, kasi nag-start na ako from 10 a.m. ng umaga hanggang 3 p.m. ng tanghali, walang doktor na pumunta. 7 tao pa yung 7 tao pa yung iikutan niya doon, 7 bata pa yon yung iikutan niya doon sa ward na yun. May patient pa doon na naninilaw na. Iba na yung kulay ng balat niya. Hindi nyo napuntahan, hindi nyo kami napuntahan. Hindi yung mga nurse nyo mga balasubas pa. Then nagtawag ako nung time na yun, tumawag na ako doon sa tito kong doktor. Sabi ko, Doc, tito, ihanap mo na ako ng hospital dito sa Lucena na private. Para sa akin,